Hello mga guys, welcome back to the channel, Gas Automotive. Mga guys, linis tayo ng turbo, nakalas na yan. Ito yung makina nito. Ford GK1 Isuzu. Ito yung turbo, kita nyo po ito. Kasi mga guys, may ano rito, merong kababalaghan. Taran, yan. Ito, ano to, urban to, yung radiator oh. Yan, malas na. Tapos puro kalawang. Tapos mga guys, dito tayo sa ano, sa turbo ng ano, ng Ford GK1. Ayan o. Pansin nyo po, yung turbine nya ng UP, tinamaan ng ano po yan, yung lumang air cleaner. Kaya reminder po mga guys, yung mga may sasakyan po, yung mga naka-turbo intercooler, bantayan nyo po yung ano, yung air cleaner nyo. Kasi kung ganito mangyari nyan, yan, tumama rito yan. Yan o, ang ganda nga ng pagkano nya eh, magkasunod na ano eh, isa, dalawa, saka dito sa kabila. Maganda yung ano nya, parang sinukat. Ayan o, ililinis natin to mga guys. Pero ang tinakbo po nito 157,185. Sabihin natin sa may-ari, sir, ilinis natin po ito. Buti nga lang nabuksan natin para matanggal natin yung carbon. Pero wag natin sabihin na ibalik natin sa dati ha. Harapan, linuloko natin yung customer yung ganon. Kasi sabi ko nga po, 157,185 ang tinakbo. Parang ano lang yan, yung ulitin natin, parang yung edad ano lang yan, 18. Yung edad 18, pwede niyang maglaro ng basketball sa ilang round. Ay yung edad 50, wala na, hindi na may balik yung dati. Kaya ito ang ano ko rito, ito yung sinasabi ko rito, na huwag natin lukoyin yung customer natin. Ipakita lang natin na gumagawa tayo ng ganito, pero huwag natin pangakuan yung customer, ibalik natin sa dati. Okay, ilinis natin mo yan, balikan natin kung paano na, kung nalinis na, paandar na tayo nito. Ayan mga guys, nalinis na natin. Sabi ko mag-paandar na tayo, hindi. Mag-assemble muna natin nito mga guys. Assemble muna tayo rito. Ayan mga guys, ang pinang-final natin dito, panglinis. Ito. Taran, yan. Nakita nyo kung gaano siya kalinis na, yung rotor disc. Yun din ang kalinis nito. Dito na naman tayo eh. Ayan mga guys, mag-assemble na tayo rito. Pero reminder lang mga guys ha, yung mga baguhan ng mga mekaniko, number 1 po, marking. Halimbawa po ito, yung marking na yan, bago tayo magtanggal ng ito, magkalas ng tornilyo. Kasi mga guys, may ano yan, may mark, naglagay tayo ng number 1 marking. O yan o. O yun. O, kita nyo po yung ginuhitan natin yan. Ito. Yan, at saka yung ito. Yan, kasi mga guys, kung hindi tayo mag-marking nito, itong return ng oil at saka yung supply, ano po yan, pwedeng magbago. O kaya itong ano nyo po, ito, scope nito, itong cold, yung malamig na portion, baka pwedeng gumanyan, pwedeng gumanito kung hindi tayo naglagay ng marking. Yan lang po mga guys, yun lang ano. Kasi meron naman po marking po niya na tornilyo. Kasi halimbawa po, ang style po na ginagawa ko po niyan, pinipicturan ko. Tapos kung napicturan ko, nasa ako pinalagyan ng marking para hindi na malito. Okay mga guys, ganun lang. Mamaya kung assemble na to, ito lang ang ano ko rito, billing ko rito, maglagay lang ng marking bago magkalas, bago ganyan. Ganyan, linis niya na. Ayan mga guys, ulitin natin ha. Ginawa natin itong turbo na to para sa preventive maintenance, para po maagapan yung maagap pagkasira. Huwag natin sabihin sa customer na ano, ulitin ko, huwag natin bulan yung customer, ibalik natin sa dati. Ulitin ko ulit yung sample ko mga guys. Itong tinakbo na nito 157,185. Parang yung 18 years old na no, nakalakasan mag basketball,
hindi na kakayanin yung ginagawa nyo ng araw na yon. Kung edad 50 na siya, hindi na baka sa isang round ilang beses na siya magpa-substitute. Ganito rin ito, bagaman turbo po ito, kailangan din natin ilinis. Pero yung sabihin natin sa customer na, sir, ilinis natin yung turbo mo, ilinis natin yung intake mo, EGR, babalik sa dati o kaya balik alindog. Huwag natin gawin yung ganun mga guys, panluloko sa customer yan. Kaya yan, mamaya magpandara tayo nito. Ayan, nasimbolo natin. Sabi ko nga, magpa-under tayo. Hanggang dito na lang tayo mga guys. Ikat na lang natin dito. Basta mag-remind na lang tayo mga guys kung ganito ba, para maagapan yung maaga magkasira ng turbo. Linis lang po para yung carbon po malinis. Kasi po yung bushing po kung nasingitan ng carbon, dun po luluwag po siya. Yun ang dahilan kung bakit luluwag yung bushing, nasisingitan ng carbon, tapos nagagasgas po yung bushing po nun, yung tanso. Ayan mga guys, ulitin natin yung turbine na yun, na yung baliko na yun, hindi ko na inayos. Kasi kung pansinin nyo po yung pagkabaliko niya po, yung kasunod na yan, pantay, yan, nakabalance naman yan. Kasi po kung yung baluktot na yan, aluminum naman po ito, kung ibalik po natin yan, walang boot po yan pwedeng pwedeng bumigay. Kaya trinay naman natin sa daliri yung pwersa niya, hindi naman okay naman siya. Kaya yun, siguro kasi kung pabili natin yung yung may-ari nito ng buong turbo, sayang naman kasi wala pa naman wala pang clearance. Maganda pa, may konting clearance lang, yung clearance lang po niyan ng bushing, pero yung alog po wala pa. Yung konting alog na yan, lang po yan, clearance lang po yan. Kaya sabi ko po mga guys, ulitin ko, ayan, huwag tayong mambola. Naglinis tayo ng ng turbo kahapon, naglinis tayo ng ng EGR, intake manifold, for maintenance 157,185. Huwag nating sabihin sa mga ibang customer natin na, sir, para bumalik sa dati, balik alindog, ibaba natin yung air cleaner, yung intake mo, linis natin yung turbo, yung EGR, sigurado babalik sa dati. Huwag natin gawin yung mga guys, ulitin lang natin. Sabi ko nga po, yung bata po hindi pwedeng iambing sa matanda. Ganun lang po yan, napakalalo lang po yan, napakasimpleng paliwanag. Ulitin ko po, ang tinakbo po nito 157,185. Kaya yung inaasam-asam ng customer na babalik sa dati, hindi yon. Ang lang po natin dito, preventive maintenance lang po, para po hindi po mapaaga masira yung turbo. Ayan mga guys, ulitin ko po, hanggang dito na lang po tayo. Yung sabi ko mag-under tayo, wag na, kasi umaandar naman ito ng matino. Mag live na lang tayo mamaya kung umaandar. Ayan, abangan nyo po. Hanggang dito na lang po tayo. Tignan nyo rin po sa Facebook natin kung paano natin i-live po ito. Dito sa YouTube tayo rito ngayon. Kaya sabi ko nga po, hanggang dito na lang tayo. Bye bye.